Gaano kayaman po si Mr. Ramon Ang? Yan po ang panayam ni Katunying po nung dumaan to sa FYP page ng TikTok ko po. Talagang na-intriga ako. And ayaw ko siyang panoorin talaga because I want to watch this with you guys. And I want to make a raw commentary habang pinapanood ko po. So ngayon po ang unang tanong ni Katunying is gaano na ba kayaman talaga si Ramon Ang? Sabayan niyo ako at panoorin natin tong episode na ito. Naku, purong lumang kotse. Alam niyo, parang pera yan, hindi mo binibilang eh. Pagka nagbibilang ka ng pera gabi-gabi, patay ka na. Pag nagbibilang ka ng kung ano meron ka, malapit ka na magpaalam siguro nun. Di ba? Ganun po ba? Kaya siguro, kailangan, happy ka lang kung ano meron dumating. Nakakatawa naman talaga, no? Kung patay bilang ka daw, if you start counting things, no? And possessions, yung kukunin ka na daw ni Lord. Nung wala tayo, diba? Hindi naman tayo nagbibilang eh. Kasi wala naman bibilangin eh. Nung nagkaroon lang, nagbibilang na tayo. Pero ito yung na-realize ko, no? In terms of my personal journey in life, especially when it comes to personal finance. Nung wala po ako, takot po ako na maging mahirap. Nung nagkaroon po ako, takot naman ako, baka mawala naman ang pinagpagurang ko. Akala ko nung wala akong pera, ang solusyon ay pera. Pero nung nagkaroon ako ng pera, hindi pa rin nasolve ang problema ko. Anong ibig ko sabihin? Nung wala akong pera, takot ako. Nung nagkapera ako, takot pa rin ako. Nung wala akong pera, takot ako na maging pulubi. Pero nung nagkapera ako, natatakot ako, baka maubos. Nakaka-relate ka ba? Nung wala kang pera, takot ka. Nung nagkapera ka, takot ka. Nung wala kang trabaho, takot ka. Nung nagkatrabaho ka, takot ka, baka mawalan ka ng trabaho. Nung wala kang negosyo, takot ka. Nung nagkaroon ka ng negosyo, takot ka, baka malugi. Grabe, akala natin ang solusyon, pera, negosyo, trabaho. Pero hindi. Ang solusyon talaga is hindi pera ang solusyon. Ang solusyon talaga, tiwala sa Diyos. Bakit? Alam ko na ang Diyos lang na hindi tayo iiwanan at bababayaan, na ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa atin ng kapangyarihan at pagkakataon para tayo lumikha ng kayamanan. Kaya kahit na mawala ang negosyo at trabaho at oportunidad, pero kung ang sandigan po natin ay nasa Diyos, hindi tayo dapat matakot. Ano sa palagay nyo? Mag-comment naman kayo sa comment section. Maganda ba yung idea na yan? Maganda ba? Pag maganda, type lang yung maganda para matanggal na yung takot. Pakinggan natin ulit kung ano yung tinanong ulit ni Katunying. Usapang investment naman to. Ano naman ang gagawin mo sa excess money mo kung may excess money ka sa bangko? Pakinggan natin yung opinion ng isang Ramon Ang. Sinasuggest ko sa mga kaibigan ko o sa mga pamilya ko, mga anak ko, kayo mga anak, huwag niyo itatago yung pera sa bangko. Kailangan yung pera gumulong. Invest mo yung pera para maraming magkaroon ng trabaho, para magkaroon ng maraming negosyo at umunlad ang bayan natin. Yung taong may pera, itinago lang sa bangko, walang pakinabang sa kababayan natin yun. Kaya ako, lahat ng pera ko, lahat ng meron ako, itatayo ko ng pabrika yon, itatayo ko ng karsada yon, i-invest ko ng kahit ano yon, para sa ganun, gumulong ang economy natin. Opo. Yan ang ibig sabihin doon. Okay, ang ginawa po niya ay ini-invest niya. At sinasabi niya para gumulong economy. Totoo yan kasi bilyon ang pera niya. Kaya kaya niya paggulungin ang ekonomiya kasi you will hire people, build infrastructure. Pero para sa ating mga normal na mga na tao, hindi natin kaya mag-build na mga ganun. Ang pwede natin gawin, tularan po natin. The reason why he's reinvesting his money is very simple. The idea kasi is because of inflation and depreciation. Kasi ang pera po natin, pag nilagay po natin sa pera sa bangko, lumiliit po ang halaga. Nawawalan po ng at least 10% yan per year. Kung may 100,000 ka, 90,000 na lang next year yan. Kung may 90,000 ka, 80,000 na lang yan next year. Nababawasan po. Kaya ang ultimate goal po natin, pag meron tayong excess money sa bangko, aside from the emergency fund na hindi nyo pwedeng galawin, pag-isipan nyo kung saan nyo pwedeng i-invest in negosyo para ito ay malabanan ang tinatawag natin inflation or depreciation. Yun po yung ginagawa niya. Pero syempre, sinasabi niya po, it's more of economy and everything. But in reality, he knows it as a businessman. Alam na alam niya, pag nilagay niya yung pera sa bangko, liliit ang pera at ang halaga ng kanyang pera at ari-arian. Okay, ito naman yung next part. Yung next part na pinag-usapan naman po nila is paano kaya, yun nga, yung philosophy ng isang bilyonaryo. No, when it comes to spending, di ba? Magastos ba siya? Pag kumikita ba siya, ginagastos siya o siya ay marunong mag-budget at mag-ipon? Pakinggan natin. Tuwa ako dun eh. Opo. Hindi, ganito yan. Kinukwento ko doon sa mga kaibigan ko kasi,
Sabi ko, pare, kailangan tayo, simple lang ang buhay natin. We live within our means. Opo. Tingnan mo yung mga ibang tao dyan. Nakatira na nga sa barong-barong. Nakatira na ng kung saan. Naka-signature na damit. Naka-signature na bag. May aso pang maliit. Mag-aaway na kami nun. Ganun po? Ay, hindi ako Kahit papayag. sa mga anak ninyo? Tinutukoy ko to especially sa mga anak ko. Opo. I do not allow them to be going around na magyabang ng kung ano-anong sinusuot at kung ano-anong dinadala. Ngayon, nagpa-interview ako, kailangan daw nakarilo ko, kaya naka-stainless akong relo. Pero usually, hindi ako nagre-relo. Sabi nila, baka daw overacting na wala man lang daw ako relo. Tsaka nagbihis pa ako, dapat round neck t-shirt nga lang ang suot ko eh. Pero ito pong binanggit sa mga, tinuro nyo sa kanila yung mula na maliliit pa sila. Of course. Hindi siya madali no? Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Yung anak ko bunso, si Jacob, kagagraduate ng college. Pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, sa planta. Sabi ko, diyan ka magtatrabaho araw-araw, diyan ka matutulog, kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas ng McDo kung ano-ano ha. Dahil you are going to as if show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila. Kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung bihis mo, kailangan simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun din ang susuotin mo. Ganun ang suot ni Loco ngayon doon. Opo. Ano po yung kwento niya tungkol siya? Na happy siya? Hindi, lahat ng anak ko, ganun ko pinalaki. Yung anak kong panganay si Paul, nung siya ay elementary, pinapadala ko yan doon sa talyer ni Mr. Kawangko. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. Every summer, nandun siya. Doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Di nasanay siya. Opo. Ang tawag niya sa mga mekaniko, kuya. Ang tawag niya sa mga tubero at electrician, kuya. Ay, lumaki na maayos. Opo. Hindi ko po problemahin yun. Pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, baka makipagsunto ka sa security guard sa kalye yun. Opo. Ito ay isang bilyonaryo. Nako, nakikita mo, yung philosophy, huwag kang gumastos na higit pa sa kakayanan mo. And then, syempre, kailangan matuto ka mag-budget. Yung philosophy niya pagdating sa kanyang mga anak. Hindi porket anak na mayaman. Mag-aasta ka na talagang ikaw ay parang mayaman. So, anong ginawa niya? Pinasok niya yung anak niya at kasama ng mga tauhan na simple lang kinakain, simple lang sinusuot. Sino po sa inyo ang nakikinig at nanonood ngayon sa video na ito na nagsabi na katulad ko, pag ako nagkaanak ako, hindi ko padadaanin sa hirap katulad ng dinanas ko. Taas ang kamay, taas ang kamot. Kung sino man yon, kasama na ako, magsisi na tayo. Yung mismong bilyonaryo ang nagsasabi, padaanin natin, bigyan natin ng pagkakataon na sila ay dumaan din sa challenges at hirap. The reason why naging matibay tayo bilang tao, hindi dahil tayo dumaan sa kasaganahan, dahil tayo dumaan sa kahirapan, naunawaan natin ang halaga ng pera. Kaya nga si Mr. Ang, ganun din ang gustong ituro sa kanilang mga anak para hindi maging spoiled, para hindi magkaroon ng entitlement mentality, para hindi magkaroon ng privilege mentality. Kung yan lang maipamana natin sa ating mga anak, grabe mga friendship, alam nyo, titibay ang ating mga anak at nagpapasalamat po ako sa magulang ko na ako ay na-train ng ganun na ever since I was young, I was trained to think yung ipon muna bago gastos, ipon bago gastos, ipon bago gastos. Kaya nga guminhawa ang buhay ko dahil hindi sa perang pinamana sa akin, dahil walang pinamana. Dahil marunong ako mag-ipon, nakapagnegosyo po ako, nung nakapagnegosyo na ako, nakapag-invest na po ako, napalago ko po, kaya po gumiginhawa ang buhay ko. Dahil nga sa pinagdaanang hirap. Kaya nga, babala ulit sa mga magulang, paalala lang, wag na wag niyong sabihin na kung ano ang gusto ng mga anak niyo, sisikapin niyong ibigay. Hayaan niyo silang matuto, patapa, tumayo sa sarili nilang paa para sila ay tumibay. Yung susunod naman po ay pag-uusapan naman natin kung si Mr. Ang ay nagbibigay ba ng tinatawag na baon at kung gaano kalaki ang allowance na binibigay sa kanyang mga anak. At huwag niyo bibigyan ng malaking baon. Huwag niyo rin bibigyan ng baon. Kailangan magdala sila ng pagkain. Yun ang baon nila sa eskwela. Huwag yung pupunta sa eskwela at kung ano-ano binibili. Pinalaki ko sila
na nagmeron silang laging baon papuntang eskwela, yun ang kakainin nila. At wala silang bibiling kung ano-anong kalokohan na borloloy. Para mas matuto. Opo. Otherwise, pare, later on, hindi mo na makakausap yun. Mas mayabang pa kaya sa atin yun. Opo. So, at matututo rin silang ma-appreciate yung mga maliliit na bagay po, no? Lahat ng anak ko, ang tawag sa katulong namin sa bahay, ate. Ang tawag sa lahat ng kasama namin sa bahay, driver or mekaniko, kuya. That's how I brought them up. Opo. Ang sarap sa pakiramdam nun bilang magulang, ano? This is one of the best interviews probably Katunying has done. Congratulations, Katunying. Pero yun nga, relate na relate ako. And likewise, I personally, as a father, hindi ko pa napanood to, hindi ko kilala si Ramon Ang. Number one, I never gave allowance to my kids. Ever since, hindi ka ako nagbibigyan allowance. Para, pagkain lang, pagkain. Ganun. And second, kung gusto nila ng pera, sa bahay namin, they work for money. When you say they work for money, they do chores. Bakit po? Kasi ever since na bata sila, kasi gusto kong ituro sa kanila na ang pera ay pinagpapaguran. Hindi lang to hinihingi. Hindi lang pahingin pera, may darating na pera. Ang pera ay pinagtatrabahuan. If you do not work, you do not get paid. So up to this age right now, I have 22, 20, and 18. Alam nyo ba hanggang ngayon, hindi pa nakakatanggap ng allowance yan kahit nag-aaral yan sa school. Baon lang. We provide them with food, education, shelter, but money, you have to work for it. Kaya nga they do special chores. Yung mga anak ko, gumagawa ng video ko. If not, they write. No, since I'm a content creator, I pay them when they do something for me. Grabe, napakahaba na itong episode natin na ito. Pero itong part na ito, siguro, I think one of the most important questions. No? Ano daw kaya maipapayo ng isang Ramon Ang sa mga mamamayang Pilipino na nag-uumpisa? Ang importante, disiplina. Huwag mo ipangarap yung hindi mo kaya. Number one. Number two, mabuhay ka na simple. Mag-aral ka. Mabuhay ka na simple. Huwag ka magarbo. Huwag mo pag-interesan yung ari ng ibang tao. O di solve ka na. Araw-araw magtrabaho ka lang. You cannot go wrong with that. E ngayon kung araw-araw nangungutang ka para gastusin, malaking problema yon. If you live within your means, kung ang kita mo, ginagastos mo yung kalahati lamang nun, yung kalahati naman, iniipon mo para mapag-aralin mo yung mga anak mo o pangbili mo ng gamot in the future, wala ka ng problema. Ngayon, magtrabaho ka lang mabuti, may swerteng darating. At pagtingin ng lahat ng kadil mo sa buhay, pwedeng pagkatiwalaan to, mabuting tao to. You will have more opportunities. Opo. Ngayon, kung tingin nila sa'yo, mandurugas ka, manloloko ka, at mangoonsi ka, hiwasan ka ng mga kadil mo. Totoo po yun. Gaano ka-importante yung loyalty sa inyo? Very important yun. Hindi na baling hindi sila masyado matalino o hindi sila masyado magaling o hindi sila masyado masipag. Importante, etong kasamang to, hindi tayo lolokohin ito. Hindi tayo iwanan ito. Ayun, ayos na. Opo. Ano, after this episode, pagka wala tayong napulot dito at di pa tayo talaga umunlad, no, in terms of yung mindset ng isang billionaire, ano sinabi niya? Number one, discipline. Kailangan talaga ng disiplina. Number two, simple ang buhay. Live within your means. Number three, iwasan ng inggit. Pag inggit, pikit. Number four, siya nagsabi, nag-iipon din siya. Itong apat na ito, parati kong sinasabi yan sa mga kaipunaryo po natin. Diba? Number one, kailangan tayo magsakripisyo at magdisiplina. Kung gusto nyo talaga matutong yumaman, kailangan matutong mag-ipon. Siya na nagsabi, isang bilyonaryo nagsasabi kailangan matutong mag-ipon. Sinabi ba niya kailangan dagdagan lang natin at dagdagan ang ating kita? Hindi nga, sinabi nga niya live within your means. Simple lang. Darating ang panahon, magkakaroon po tayo ng pagkakataon sa buhay. I'm sure ito lang, atin lang to. Balitang-balita yan sa inner circle. Lahat ng mga taong kasama niya ngayon sa mga kumpanya at mga negosyo niya ay yun nga yung mga katiwala niya. Katiwala niya na binigyan ng pagkakataon, ngayon sila ay milyonaryo na rin. Karamihan din sa pinagkatiwala niya, hindi nakapag-aral at hindi nakapag-us. Kasi siya na nga mismo nagsabi, kahit na wala ka masyadong pinag-aralan, di ka masyadong magaling, pero kung ikaw ay pwedeng pagkatiwalaan, makakasama mo siya. Kaya nga mga friendship, sa panahon ngayon, kadalasan po, ano pong ginagawa ng karamihan ng tao? Sinisira po ang tiwala ng ibang tao para kumita lang ng pera. Nangi-scam, nanloloko, nangungutang, hindi nagbabayad. Kaya nga ito po, sana kapulutan natin ng aral to.
Galing kay Ramon Ang, kung gusto mo talagang umunlad, yumaman, pangalagaan mo ang iyong pangalan, reputasyon, para lalo pang mas maraming magtiwala po sa atin. Again, this is part 2 pa lang. Again, meron pang another, I think 30 minutes pa o 20 plus minutes. Tatapusin po natin. For the meantime, I had to cut again this video. Kung kayo, nag-enjoy kayo sa itong interview na ito, please type enjoy. At the same time, pakitype na rin kung anong natutunan nyo. Meron pa tayong part 3 na ito.